Inaasahan na mamayang gabi ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility itong panibagong bagyo na si Bagyong Pipito. Kung makikita natin sa forecast track ng ating DOST Pag-asa, pasado alas 8 mamaya ay nasa halos boundary na ng far itong bagyo. At bukas naman alas 8 ng umaga, November 15, araw ng Biyernes, posible na sa kategorya na ito na typhoon itong bagyo. So ibig sabihin, isang malakas na klase na bagyo itong si Pipito. Habang binabagtas sa araw naman po ng Biyernes ng gabi, alas 8, November 15, at posibleng lapit na sa ating kalupaan by November 16, araw ng Sabado, dito sa may bahagi ng Visayas. Kung makikita natin sa forecast track ng ating Pag-asa ngayon ay bahagyang bumaba ang kanya pong direksyon kumpara kahapon. Bagamat ganitong style pero medyo bumaba ng bahagya. Ito po yung halos kaparehas na track ng ating pong DOST Pag-asa. So kung titignan natin yung magiging movement ng bagyong si Pipito, papalapit po ng ating pong teritoryo o partikular sa ating pong kalupaan. Sa araw nga po ng Biyernes, halos unti-unti na itong medyo magpapaulan sa ilang parte po sa part ng Visayas at bahagya sa may part ng Mindanao. Then sa araw po ng Sabado, dito po natin makikita na halos malapit na po yung sentro nitong bagyo. Kung sakali na ito po ay hindi magbago, mag-ingat po sa mga residente o malapit na mga lugar sa area na ito na ating pong pinapakita sa inyo. Pero sabi nga natin, maging sentro man o hindi, makikita nyo po sa gilid na bahagi yung wave na posibleng makaranas na matindi rin pong mga pag-ulan. Okay? So ngayon, tingnan natin, by Saturday, alas 5 po ng madaling araw, posibleng kapalapit na po ito sa may area ng Visayas. So sa lugar na ito, no, sa ating mga kabayan, abay, dapat nakapaghanda na ngayon pa lamang. So area po ito ng Tacloban, parte ng Calbayog area. So yan po yung mga lugar sa Katarman, ang Palapag, Dolores, Burungan, Balugan, itong Calbayog. Bagamat makikita natin dito, bagamat hindi sila ang magiging sentro, pero kita nyo po kasama sa wave, halos pati ang Tacloban area. And then, dito naman po sa may part ng Bicol region, halos sakop din. Bagamat kung makikita nyo yung Mobo, San Fernando, itong Karamuran, part ng Daet, ang San Andres, malayo po sa pinakasentro pero sakop po siya. Ibig sabihin, sa lawak po o lakas dito pong bagyo. So ayan po, no, makikita natin yung magiging movement niya. So posible sa part ng Irosen, itong Legazpi, Tiwi, ang Balatan, Claveria, Naga, Daet, San Francisco, Lopez, Santa Elena, Buak, Pagbilao. Ito po yung mga area. So medyo habang papalapit, lumalawak po yung mga sakop na area. Dito po kung makikita natin, mula dyan sa Bicol area, so ito po ay mananalasa simula sa araw po ng Biyernes, Sabado at Linggo. Makikita natin dyan, ito po, no, sa araw po ng Linggo, posibleng maramdaman na po sa may Kamaynilaan. So dito po makikita natin sa forecast track ng ating pong DOST Pag-asa, halos the same, no, yung pinakatumbok ay Metro Manila o sentro. So ingat po sa ating mga kabayan dyan sa Kamaynilaan na posibleng makaranas ng mga matindi pong mga pagbaha. Maka-great. So abangan nyo po yung ilang pang mga update. Ito po yung initial, no, na forecast mula sa ating windy.com na halos the same dito naman po sa forecast track ng ating pong DOST Pag-asa. So ipakita ko po sa inyo yung picture ng ating DOST Pag-asa. So yan po, kung makikita nyo po, mga-great, halos parehas po na sila ng itsura. Ito po yung aking ibinahagi sa inyo. Share ko lang po sa inyo, mga-great, no? Mula sa ibang bansa ho kasi may iba't ibang posibleng forecast. Kaya nga medyo maraming nalito kahapon na sa inilabas ng ating DOST Pag-asa. Iba rin po yung sa Japan, iba rin po yung sa windy.com na pinapakita. Kung ipakita ko po ngayon, ito pong aking forecast na pinapakita na halos the same ngayon sa forecast ng ating pong DOST Pag-asa. Ito ay mula po sa Bureau of Meteorology, and sa ilalim naman po sa bansang Japan, ito po yung initial na forecast. Napakalayo yung forecast po niya. May posibilidad na baka ganito rin po ang mangyari. So ito po ay sa Japan Meteorological Agencies. Ito naman, yung isa pong forecast, halos the same sila ng Japan. Particular, ito pong UKM. At yung isa naman na isa pang forecast, maka-great, ito pong ECMWF o itong European Center for Medium Range Weather Forecast. Ang aking binahagi ngayon sa inyo ay Bureau of Meteorology na halos the same sila ng, sa ating DOST Pag-asa. So far kasi sa bansang Pilipinas tayo, kaya ang ating pagbabasihan po ay ang DOST Pag-asa na yung kanila pong mga
satellite, kung ano man pong ginagamit na gadget to trace yung posible na mamonitor kung saan ang takbo ay dito sa ating. So ibig sabihin, ang kanila pong mga equipment is mas credible compare sa ibang mga area. Pero ingat pa rin po tayo, ito nga po ay forecast, meron pong pagbabago, posible pang mag-adjust, posibleng tumaas, posibleng bumaba. Ang pinakamahalaga ngayon, mag-ingat at maghanda na ho tayo.